So hello guys, kung bago pa lang like, subscribe, comment, share, ilalagay natin sa playlist. About naman sa love life. So application dito sa relationship. Lalakad naman ako mamaya. Puro ako lakad pero ganun. So makapagbahagi tayo, makapag-share kahit dalawang video muna ngayong araw. May lakad tayo mamaya, paulan na. So September 7, 2023, Thursday. Ayun, hapon. Sa una. So yan ang masasabi ko sa inyo bago maging sana nanood kayo sa financial nun. At ngayon sa relationship. Paano maging application sa relationship? So number 1 is sana vision tao. More income, importante kasi yun. Then spiritual. Dapat master sa Bible. Yan, mga Bible verses. Kailangan talaga yan, requirements. Then pagkatapos yung mga libro, kailangan din magbasa, makabasa at makaintindi. Kailangan i-take note, isulat. It takes time. Hindi talaga mamamagic yan. Mariling yung military US, di ba? So bago sila nag-i-imbak yan, nagre-ready. Paano ka maka-perform kung wala kang gamit at preparation? Kailangan din yung plano, pag-isipan. Isang bahay, titira, uupa, mga pagkain. Kailangan din kilalanin mo yung tao, skill, o online coaching. Kailangan din na may scanner at detector. Diba? I-scan, kahit i-scan mo ako kung totoo ba ako, sinungaling o hindi. Check mo yung pagkatao mo, sarili mo. At importante, kilala mo yung sarili mo at confident. Kasi kung pahinahina tayo sa buhay na ito, mahirap na. Kailangan din i-master din muna sa school, sa sarili mo at sa kahanap buhay. Sa work. Yun talaga kailangan requirements bago papasok sa relationship. May gabay sa langit at may kunting trabaho at pera, pinag-ipunan. May mga requirements yan, mga list, diba? Bawang apply ka ng passport, kailangan mo man ng mga requirements. Yun, dandahan yan, mga IDs. Ganun din tayo naghahanda, tulong ni ate ko na isa. Ganun lang din na kailangan mong financial, hindi lang financial, kailangan din mag-investment, kailangan din para di madisgrasya sa relationship. Kailangan din na planuhin mo, breastfeed ba o hindi, anong taon, anong pangalan, basta iplano. Wag lang puro libog lang, iisipin sana anong klaseng trabaho ako, saan ako kukuha ng pagkikitaan mo, magkano ba yung kita mo, magkano bang spending mo. Pero kailangan talagang kasal mo na. Siyempre wag mo nang biglaan ang lahat, kasi kung mabibigla lahat, siyempre mahirapan ka. Kilig-kilig lang, sexuality lang, pagkatapos lalabas ang baby, 50,000 lalabas na sa pagpaanak ng baby. Siyempre tuloy-tuloy na yung gastos, tuloy-tuloy na ang spending. Siyempre madali lang maghanap ng mga jowa ka relationship, pero madali din maloko, marami ding scammer, manghihingi ng pera, marami. Ang tinitignan ko rin sa aking quality sa sarili ko is quality, yung religious at hindi smoker, hindi mahilig sa bisyo, at saka hindi nagda-drugs. Mahirap yung gano'n, mahihirap, marami ngayon. Marami magaganda, drug addict din, marami magaganda, attractive, pero hindi ako nagbabase sa ganda. Lang yung attitude, ugali. Katapos ano mo ba yung maganda kung masama ang ginagawa, di ba? At titignan mo yung family background. Pagkatapos i-stabilize mo muna ang sarili na maayos, kasi ang lalaki yun ang foundation sa pamilya Pag mahina ang foundation mo, yung parang sa bahay, kukulaps yung bahay, babagsak yan. Kung mahina ang foundation, yung lupa, check mo yung lupa, check mo. Ganun din ang buhay mo, check mo yung foundation mo, yung religion mo, faith mo, paniniwala at pera. Kailangan mo din yung skill at abilidad, yung mindset. Hindi puro laro, hindi puro cellphone games, hindi puro bisyo-bisyo lang, alak-alak, sigarilyo, drugs, or dapat ganun. Kung maghanap ka ng relationship, ganun, dapat stricto ka, diba? Saka yung totoong tao, hindi pa kunwari. Kahit may religious ka, magkasala pa nga wala talagang perfect na, lalo na kung di religious yan. Magtanong ka na why. At least di lalabas yung anak mo na maghihirap, magiging masama din sila kung hindi natin nakapaghanda ng maayos. At sa akin din, kailangan din na requirements teacher.
paano magturo at mag-influence ng bata. Kung ano, mas maganda yung kursong teacher, 'di ba? At least maturuan mo, magabayan mo ang anak mo kung paano magdisiplina, magturo at maggabayan mo, ma-assist mo sa pag-aaral nila. 'Yun ang dapat kailangan sa relationship. Pagkatapos, ang daming requirements, no, yun talagang dapat gagawin. Hindi pwede biro-biro yan. Bugso lang ng damdamin mo. Marami ding hiwalay. Mataas ang risk na maghiwalay. Maraming risk yung delikado na pwede mangyari. Parang sugal, yung parang talong. So kung lagi ka nabibigo, laging nagde-date, bili mo na ng libro kung paano maging social pakikiusap, paano maging joke. Kailangan kasi ng babae o lalaki na hindi maarte, hindi mabisyo, funny, nakakatawa, seryoso, nakakatulong. Parang maraming talent yung kinanghanap ng ka-relationship. Hindi maarte, may pera, may kaalaman, may good attitude. Yun ang mga kailangan. Yun, sabi mo, ideal naman na, perfect naman yan. Hindi talaga perfect. Yun talagang kailangan. Hindi naman, iba naman yung perfectionist na dapat ganito, ganito. Yung requirement, yun talagang dapat kailangan. Para smooth, maganda yung ano, para sa sasakyan, 'di ba? Bago ka kada-drive ng isang sasakyan, siguraduhin mo, check mo yung gulong, yung ano, manubela, maayos na umaandar, yung gulong, hindi sira, may hangin siya, may battery, may sasakyan yun lang, 'di ba? Para safe, smooth mo, safe at smooth yung ano mo, may license ka. Alam mo yung traffic, saan ka pupunta, yung ruta mo. Ganun dapat ang pag-aasawa, pag-relationship. Ihanda mo na may pera ka, may extra cash ka rin. Umubusan ka ng gas. I-estimate mo na yun, di ba? Travel lang yun ang sasakyan, di ba? Pinaplano lang ng matindi, di ba? Pero ang relationship, parang hindi nila masyadong, wala silang direction kung saan pupunta. Parang barko din, saan ba ang direksyon? Saan ba pupunta ang relationship na ito? Diba? Habang bata pa, maaga pa, kilalanin mo muna, 'di ba? Wag muna dire-diretso. Kasi kung ang babae ginalaw siya agad na hindi po kayo kasal, lalo kang hindi ka gagalangin pag asawa mo. 'Di ba? Di yun totoo, maraming sinungaling. Yun ang maraming naloko ngayon kasi maraming kung wala magloloko, kung walang magpaloko. Kung niloloko ka na, iwas ka na sa tao. 'Di ba? Ako, hindi naman tayo super religious or super religious na fanatiko. Ako, may religion ako pero tapat ako. Dapat hindi lang ako sa religion lang. O master ko na yung religion, yung yung Kaabayawi at Yeshua na foundation. Pero dapat may mga mga wide coverage. Pwede teacher, military, doctor, work, skill, ability. Marami ka dapat mga abilidad. Hindi lang yung sa church ka lang, di ba? Ako, magaling na ba yung magsalita sa church, pero dapat wide range ka rin sa pag-aanak, sa mga bata, sa mga babae, matatanda, sa mga sakit. Ganun ako ang mga wide coverage. Bago mo na ako mag-asawa, may mga libro, foundation, dapat may pera, mag-ipunan, may milyones. Yun ang requirement talaga, nagluluto. Wala naman tayong bisyo, mga bad habits. Wala naman tayo dyan. Wala tayong alak, wala sigarilyo, pero yet talagang kailangan hindi ka lang nabubuhay sa isang bagay. Ngayon para kang Boy Scout or Girl Scout. Talagang may mga badges ka, may mga abilidad ka, mga skill, mga habit na kailangan mong malaman o gagawin. Swinging, juggler, paano magbasa ng pusa. Kahit diba, yung mga Girl Scout, Boy Scout, marami kaya, matalino yan. Dapat ganun ang buhay ng tao. Yun, bata pa lang yun. Lalo na pagpapasok sa relationship. Kailangan hindi ka tanga, nasanay ka sa night shift, nakapag-ipon ka, kailangan kang nagdarasal, ay mo mag-worship, kailangan mong, marami kang mata, kailangan kang, masikap, matalino, kailangan din na, hindi natin ma-explain in a simple word. Kailangan mahilig ka magtanim-tanim, kailangan ka planado yan. I-erasing ang relationship. Kasi di ba ang iba compare sa iba, yung most common, pag nakita na pogi, kilig-kilig na, di ba? Hindi na inisip kung may bisyo ba ito, wala, mabait ba ito, basta pogi lang.
Yan yung lalaki, lumapit ang babae, din wala pang respeto sa'yo, ginalaw ka, o. Ang iba, papatayin ka pa, kahit jowa pa, di ba? Maraming, tignan mo na hindi loko-loko. Hindi din adik. Pahamak din yan. Maraming nasisirang buhay dahil sa adik na mga tao. Tignan mo, hindi adik yan. Hindi nabibisyo yan. Yun ang number 1 goal, religious. Check na, siya. Tignan mo yung mga behavior. Ako, totoo talaga ako. Hindi ako pa kunwaring tao. Papakitang kita na, hindi ganun. Dapat ganun. Kung hindi ka sigurista, lulukuhin ka lang sa mga kasama mo. O sa mga nakikita mong tao kung hindi ka maro or matalino. Sa Bisaya, maro yung, wais. Diba? Kung hindi ka wise sa magpili sa decision sa buhay mo, ang buhay natin para yung painting. Ikaw gumuguhit sa bawat section ng buhay mo. Sa position, 'di ba? Gumagawa ka ng larawan sa buhay mo. Anong kulay, gaano karami, saan ba ilalagay, anong paglagay. Canvas yung parang pintura ang buhay natin. Paano mo siya iguguhit? Anong topic, anong ganun. Kailangan mo isipin ang buhay mo, hindi puro nabubuhay ka lang sa tsambahan, sa relationship. Kilig na ako, gusto na ako, baka kami na, sure na ba? Ang tanong is, saan ka pa kukuha ng pagkakitaan? Siyempre, kailangan abilidad, mahal ang bilihin. Kailangan mo ibalansi, kailangan mo malapad yung pag-unawa mo, pag-intindi sa mga bagay-bagay. Kasi kung isang bagay lang asahin mo ngayon, hindi ka talaga mabubuhay ngayon. Mahirap na, di ba? May mga sakit. Mga disaster, money, financial talks, money, food, sa mga babies, kung paano mag-handle, ibang storya yan. Then ngayon, kilig-kilig ka lang, kilig din, hindi mo konting problema, iwan agad, tigil na, ganito, diba? Piliin din, matalino din yung pagpili, matalino din tayo sa pagpili sa mga matitino at mabubuting tao, diba? Diba? Hindi yung basta pogi lang. Maraming nadaya sa pogi. Mula noon hanggang ngayon, maraming nadaya. Hindi naman ako perfectionist. Yun ang most nakukumon kong nakikita. Diba? Yun, yung most common. Huwag tayong ganun. Dapat tayo mga tao, dapat ganun ang dapat natin gagawin. Hindi ka, parang gira yan, hindi yung may gira, diba? Sasabak ka ba sa gira kung hindi ka nakatraining, nakapaghanda? Alam mong gagawin mo, di ba? Kahit mga soldado nga, mga ranger, di ba? Magti-training nga bago kayo papunta doon. Dapat physical fit at mental fit, di ba? Sundalo lang yun, di ba? Serbisyo lang yun. Lalo na pag-asawa, mas maraming talent yan. Doktor ka, teacher ka, military ka, worker ka, mother ka, father ka, wife ka, everything is nandyan sa'yo. Kung hindi natin gagawin yan, sabi mo, ang arte mo naman. Hindi naman totoo yung sinabi mo. O bahala ka sa buhay mo. Basta hindi mo gagawin yan. Hindi ka nagbabantay sa kalusugan mo. At yung importante, naghahanda ka sa kaalaman at pera. Diba? At malaki ang gastos talaga dyan. Hindi talaga mabiro yan. Puyatros talaga yan. Magasto talaga yan. Pahirapan talaga yan. Huwag talaga padalos-dalos kasi padalos-dalos ka talaga. Madami ko nakita ngayon na masawa ng maga. Ano nangyari ngayon? Kumusta na kaya? Hindi naman tayo inaaway. Mukhang masaya pero hindi na naging masaya. Habang tumatagal ang araw at panahon, lalong naghihirap at naghihirap. Mahirap, wala talagang tao magre-rescue sa atin. Tayo lang. At huwag mo sayangin ang buhay kasi life is so short. Life is just a gift. Huwag natin sayangin ito sa mga bagay na hindi nakakatulong sa atin. Walang kabuluhan. Live na live talaga tayo magsasabi dito. Wala tayong script. Yan. Ang script ko, puso't isip ko mula sa langit. Yun talaga ang kailangan natin gagawin araw-araw. Hindi yung basta naisip ko lang, tama na yun. Nakita ko sa TV, tama na yun. Nakita ko mga classmate ko, may jowa na sila. Kapatid ko, kilala ko, di ba? Mayroon na sila, di ba? Ang tanong, ready ba sila? Baka lumabas lang yung baby na yun na wala kang pera pang naipon kasi may bisyo tayo, walang pagkikitaan, hindi nag-iipon. Excuse me po. Disgrasya talagang darating dyan. Disgrasya talaga yan. Akala mo hindi. Anong klaseng disgrasya? Disgrasya na
dalawa lang yan, magkasakit at mamatay ang bata o maubos ang pera mo o mag-aaway-away kayo. Talagang ano, huwag mo talagang madaliin yan. Okay lang kung matanda nag-asawa compare sa bata nga nag-asawa, pero maghiwalay lang din yan talaga. Promise tayo, mag-ano tayo, kahit mangako tayo. Yan mga masyadong atat na atat, hindi naghanda. Okay lang mag-asawa kung nakahanda ka, may pera ka, pero kung wala lang, kung ngayon ka lang nagsimula, ako. At tama naman talaga ang sabi ng mga teacher, magtapos ka muna, mag-aral, magtrabaho muna, mag-ipon muna, wag, kung nahirapan talaga, sarili mo muna. Masturbate mo muna, huwag mo munang biglain ang lahat. Wala namang sulat dyan sa Bible na kasala. Kaputante dyan, ang nakasala, ang sulat sa Bible, nakasala ka. Kung hindi mo magampanan ang isang magulang. Baka naglabas lang yung bata, parang tayo lang, di ba? Pinabayaan mo lang ang bata. Huwag naman sana ganun. Baby is precious. Baby is valuable. Part ng buhay mo yan. Bakit mo ilalabas lang siya? Basta malabas lang, may bibi-bibi lang ako, makilig-kilig lang, 'di ba? May asawa ko. Pero deep inside, marami silang gustong gagawin sa buhay na naghihinayang, na-discourage sila sa buhay nila. Bakit di ko 'to nagawa? Bakit di ko nagawa? 'Di ba bago mag-asawa, ano mo na, enjoy life to the fullest. Baka pag-asawa mo, talagang lack ka na talaga diyan na trabaho sa mga responsibility dapat gagawin mo. Nakasirado na lahat yan, nakaharang na yan. Hindi ibig na pag-asawa na may anak na, dapat kira na yan talaga. Oo, dapat nakahanda ka na, teacher ka rin. Baka hindi ka marunong magdisiplina, lulukuhin ka lang, nako. Oo, yun talaga. Talagang parang away ni Pacquiao yan, dapat yung kalaban. Bago mo matalo si Pacquiao, dapat matindi ang training mo. Ganon din dapat ang paghandaan. Hindi yung handaan na kilig-kilig lang. Pwede naman talaga. Pero marami naghiwalay dahil dyan. Ang ginawa lang natin, putuloy natin yung sistema ng ganun. Stop natin, i-cut natin yung mga ganong gawain. Hindi naghahanda. Masyadong atat, masyadong excited. Baka sa excited mo, baka mahulog ka sa, hindi sa samuan mo, mahulog ka sa mga problema, mahulog ka sa mga problems. Ganito pala ang mag-asawa, ganito pala ang mag-anak. Diba? Kita pa, lotion na lotion ng babae mo. Magpuyat ka sa anak mo, pupuyat ka rin sa asawa mo, kasi kung hindi mo bibigyan ng gusto ng asawa mo, maghanap ng iba. Hindi dapat ganun. Tindihin mo na pagod ang, alam kong pagod ng babae, puyat yan, diba? Huwag na tayo, marami naghiwalayan dyan dahil hindi na nag-sexual contact to. Yun ang mga requirements, pero talagang ano yan, step by step talaga yan. Wala talaga yung galing sa first floor papuntang 5th floor. May talagang hagdanan yan. There's a process, there's a procedure, there is a step. Step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. Hindi mo yung diretso uno, diretso agad. Baka, di ba? Di ba bago ka magpupunta sa tubig, dapat marunong ka maglangoy, di ba? Mga basic na gagawin. Kung hindi mo alam na base ka sa takot, di mo alam ang gagawin mo, malulunod ka sa problema sa relationship. Parang tubig yan. Marunong kang makisabay sa mga problema sa tubig, sa agos at daloy ng tubig. Marunong ka makisabay, alam mo ang gagawin. Parang langoy yan. Ako, bago lang ako natuto ng langoy. Pero una, yung hindi ako marunong maglangoy, yung hindi marunong, makakatakot kaya ang tubig. Magsipunan ako, ano ang gagawin ko, hindi ako makahinga. Ganon din ang relationship. Para kang nandun sa dagat, ganon kalawak. Dapat may mga gamit ka, may mga alalay ka, may mga allied kasama. Hindi yung basta lang, hiling na ako ni crush, yan. Siyempre, alam mo, kawawa ng mga babae, malulusyang yan. Pero, hindi naman talaga racing yan. So, excuse me. Hindi talaga racing yan. Kailangan mo, may asawa na ako ngayon, dapat excited na ako. Kung hindi, baka maunahan ako. O, tignan natin ngayon ang mangyayari. Baka magunahan na yan sa mga problema. Ngayon, lumalabas pa yung bata na yan. Dapat ready ka na may problem talaga everyday sa relationship. May talagang away yan. Hindi talaga puro kilig yan. Baka masasaktan ka lang kung hindi ka nakahanda. So, I hope na handa muna kayo. At salamat sa papanood. Like, subscribe, comment, share, and have a peace. Love you all. At huwag kalimutan,
Di ako nagsasabi nitong perfect ako. Ito dapat ang kailangan gagawin. Di basta pasok-pasok. Basta dalos-dalos lang na kilig ka lang. Kasi isang mali mo lang sa decision mo sa mga previous na sinasabi ko. Di naghanda, walang pera, walang libro, or anything. Walang alam-alam talaga. Pumasok ka lang agad-kaagad. Lulukuhin ka lang. May bata at wala, kawawa ka lang. Mahirap na. So sana natuto kayo. Itong sinasabi ko, apply it your heart. Sulat mo, ilagay mo sa puso at isip. Take note nyo. Importante talaga itong sinasabi ko. Dapat gawin to para hindi kayo magdisgrasya kung papasok at may plano kayo sa relationship. Hindi basta-basta lang yan. Diba? Pamili tayo ng tamang tao kasi kung nakapili ka ng tamang tao, parang nanalo ka rin sa luto. Diba? Choose the right partner. Hindi yung maraming pera. Kasi pag mali yung pera, mali ang partner mo, yung ganong pera, yung mga wawala lang yan. Hindi ka lang sasaya. So, like, subscribe, comment, share. Thank you po. Have a peace. Love you.